hapon Zamboanga Peninsula, maayong hapon Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ng kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Department of Education o DepEd. Ating pag-uusapan ng kanilang mga inisyatibo upang mas siguro ang kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral dito sa Zamboanga Peninsula. Unang-una, ARD, ano nga ba? Let's talk about ano nga ba yung priority ng DepEd under the PBBM administration? Ang Department of Education na atay gitawag na 5-point agenda under the current administration. Ang usa sa gitagaan og mga priorities sa current administration is the learning outcomes ng ating mga kabataan. Meron ding tinatawag na learners well-being, the one that takes care the physical as well as the mental health sa mga learners all throughout the country, and then the teachers' welfare as well, So, and the governance. So these are the agenda that where the current administration are focusing their projects and their programs. Okay. So we also have here questions from online. Sa iba't ibang probinsya natin dito sa Zamboanga Peninsula, ARD. So unahin ko muna itong katanungan mula sa Zamboanga, Sulu, and Tawi-Tawi. So first question, meron ba tayong mga na-note na mga most successful programs or initiatives that DepEd Region 9 is currently using to improve reading and numeracy skills of students? And may follow-up po ito, ano po yung role ng community to support this effort? Under the current administration, naatay mga programa that actually focused on literacy and numeracy. Okay. Meron tayo tinatawag na BBM. This was the summer program implemented last summer that actually generated a very high increment, meaning from non-proficient readers to high proficient readers. Meron din tayong tinatawag na aral program currently implemented by the Department of Education. So to sum it up, the current administration is actually focusing on the foundational skills ng ating mga kabataan. I'd like to highlight the aral program right now. Yung aral program under the law kasi it has become a law na to support especially those learners that have difficulty na reading and have difficulty learning numeracy. They will be undergoing on a daily basis mga tutorial programs over and above the current subjects they are having, practically or most specifically doon sa tinatawag na Key Stage 1. Ang Key Stage 1 involves our kinder, grades 1, 2, and 3. And this is a program that do not only include our teachers, meaning our internal stakeholders, but this also includes our community. Meron tayo mga volunteer tutors, meron tayo mga tutors galing sa Department of Labor and Environment, sa Department of Labor. Meron din tayong mga na-hire na mga tutors, meron din tayong mga teachers na tutor din, at saka yung mga higher education institutions na nag-major ng education are also offering their help to ensure that our children will learn foundational skills in Key Stage 1. The learning of foundational skills is actually important for the next level of thinking, which is comprehension. Kasi the learning on reading, numeracy are essential skills to build on other critical thinking skills or tinatawag nating mga 21st century skills. Thank you, ARD. If I may, before natin entertain yung question from our media friends, ano nga ba ang status ngayon when it comes ng education in terms of reading and numeracy sa Region 9?
we accept the fact na ang regional ay isa sa mga may pinakamababa according to data ng mga non-readers. Kaya it has become a focused program of the Department of Education, no? Sa data natin, like katulad halimbawa ng BBM o yung tinatawag nating bawat bata makababasa, yung proficiency level na meron tinatawag na increase, yung 20 days lang, kung focused lang yung learning ng bata without any interruptions at all, 20 days, the increment has actually climbed up to more than 30%. Meaning to say, yung mga below proficiency na mga or emerging lang ng proficiency na mga bata, kapag nakafocus sila sa pagbabasa at saka yung numeracy ay talagang matututo sila. So that's why in the beginning of the year right now, last June, kaya nakafocus, meron kaming tinatawag na bawat bata makababasa version 2. Meaning, yung mga practices na ginagawa noong summer was or integrated in the current curriculum doon sa mga practices ng mga teachers starting June. And we are seeing on a quarterly basis progress, no, among our children who are constantly exposed to these intervention programs. Yeah, isama mo na yung mga tutors after classes kasi may mga pull-out at saka may mga add-on na mga classes, yung mga bata. Specifically yung mga bata na kakailanganin talaga nila yung tulong were actually pulled out and were actually added additional 30 minutes to learn literacy, yung reading specifically. Yun ang ginagawa right now ng mga schools natin, over 2,500 schools in Zamboanga Peninsula. Okay. It's good to know no, na meron talagang mga intervention na ginagawa ang DepEd. Now let's go to the questions from our media partners na kasama natin dito ngayon. Sisimulan po muna natin sa mga katanungan mula sa Pagadian News Channel with Sir Dudes Marson. Yes, sir. Good afternoon, sir. Since nga ang Dakbayan sa Pagadiano na appeal sa code blue alert status sa Bagyong Tino, unsay pagpangandam sa DepEd ani, sir? Sa DRR, no. Ang atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan o atong mga divisions na ay gitawag nga mga contingency plans, no, kay identified man ang typhoons and other forms of vulnerabilities or natural disasters, so naka-integrate ni siya sa tawag nato o gitawag nato nga contingency plans. So ang kada eskwelahan anaa jud aning mga contingency plans, no, kay part ni siya sa regular nato nga preparations in a year with or without calamities. Ang atong mga eskwelahan is under obligations to really prepare the plans. Subject also to the hazard mapping results na ginagawa ng mga paaralan natin. So iba-iba bawat paaralan. So ngayon, in preparations doon sa mga typhoons natin, although yung Region 9 is not really part doon sa dadaanan ni Tino, but just the same, kasama din siya sa mga preparations ng paaralan. Sir, kading program sa DepEd, kading matawag dato ga natural disaster, kading like linog. Ang mga maestra is aware ba o nabamoy program ani para kung baga kaning gitawag nato nga pagpangandam sa linog nga para sa ilang mga bata ma-aware? Naatay gitawag nga mga basic na preparations ang gihimo nato sa eskwelahan, no? In preparations aning mga linog kay usom kay ning mga linog. So number one is we did regular quarterly mga earthquake drills. Importante na siya kay it's important to develop muscle memory, mga things, procedures on what to do in the event of an earthquake. Over and above those, we are also currently conducting mga infrastructure audit kasi most affected ani kay ang integrity sa ato ang mga buildings, no? So that's why our Department of Education is ordering all schools to conduct infrastructure audit in coordinations with our municipal engineers all throughout the peninsula. Okay, lastly na lang, sir, kaning matawag nato nga
previously nga gilaunch ang kaning pabasa para sa mga kabataan. Unsa ni update ani nun, sir? Daghan na kabalo basa ni sir? Sumasa ko ang gisulti kaganina no sa ato ang bawat bata makababasa last summer. Taas-taas ang increment from the low emerging na mga readers to highly proficient. So dako-dako. So that's why ang any program like this will require continuity, no? Lain-lain man siya. Ug daghan ang mga bata nga involved ato nga summer, around 30% of which has actually a leap or increment. Dako ang iyahang increase. Although naapay mga bata nga kinahanglanon sa tabang. Nya mausad ni siya ang gi-implement karon sa Department of Education kining katawag og aral program. So right now, we do not just rely on the regular instructions conducted by the Department of Education kay naaman joy mga bata in a group of 40, in a group of 50, or in a particular group nga dili maglisod og apas. So they are actually singled out, pulled out, or added with additional time nga gitawag og mga tutorial activities. So diri sa tutorial activities nag-involve ni og community nato. Natay mga volunteers, naatay mga gikan sa higher education institution nga mga teachers, naatay mga private nga mga teachers, naatay mga colleges or college students and university students nga may render og voluntary service. Ang Department of Labor nag-hire pod og mga gitawag og tutors para matabangan pod nila ang atong mga eskwelahan nga mag-conduct og tutorial activities particularly related aning mga learners with difficulty. Nya naa naka-focus sa karon ang sa ato ang gitawag og kanang key stage 1 foundational level. Okay, sa laktod sir, libre way barya na maginikanan. Naatay gitawag nga school-based feeding program. No, sa Department of Education, no, I'm sorry to inform no everybody. Usa sa mga major concerns sa DepEd jud karon kining gitawag og stunting. Kining lisod nga pagtubo ang ato ang bata mao ni siya expected nga height pero wa kaabot ana. Mao ni expected nga weight wa kaabot ana. Gitawag ni nato og body mass index. Naa kay appropriate height, appropriate health. These are health issues, no niya. According to data nga naa sa atoa, the Philippines has the highest stunting prevalence in East Asia. Daghan sa diri sa Department of Education diri sa atoa sa Zamboanga Peninsula. So that's why ongoing ang gitawag natog school-based feeding program para sa ato ang mga bata. In fact, ang ato ang school-based feeding program i-increase ang number of days to more than 100 days in a year para lang ma-arrest ni nga stunting concerns diri sa Department of Education. Why is this important? Ang kining stunting, ang kining health nga issues is one of the major contributions to learning acquisition para sa ato ang mga bata. So kung ma-arrest nato ang ato ang health, it will help so much in improving the learning acquisition sa ato ang mga bata sa departamento. Okay, so thank you. Thank you, Sir Dodds Marzon ng Pagadian News Channel. Now, let's entertain question from Brigada News FM Pagadian with Sir Junray Tibor. No. Good afternoon, Sir Lihordi and Sir. Good afternoon, classmates. Tanong ko po, sir, is regarding dun sa sinabi niyo po na infrastructure. Out of 1,700 na target na schools, 22 lang po yung completed. Paano po ba ito nakaka-apekto sa mga mag-aaral? Perennial man ang ato ang issues sa classroom construction, no? Kay every year magsaka man gyud ang ato ang classroom requirements ongoing sa pagkakaroon, ongoing lang gihapon ang ato ang mga classroom nga mga constructions diri sa Zamboanga Peninsula. Ang kining ang ato ang number of classrooms o ang number of enrollment dapat magkuyog na siya. So in areas, particularly urban areas nga taas ang iyahang enrollment rate,
naa diha nagpunsisok ang gitawag nato og congestion sa mga bata. So in areas where congestions are happening, naasad ang gitawag nato nga mga shifting of classes. Natay pipila sa mga eskwelahan, particularly sa Zamboanga City, sa kining mga urban areas nga nag-implement og shifting kay aron ma-accommodate ang gidaghanon sa mga bata nga nag-enroll. Pero mura og duha ka shifting lang ang gi-adapt ang diri sa peninsula. Sa mga provinces, labi na sa mga remote nga areas, na-accommodate rasad ang ato ang mga bata. Pero ongoing ang ato ang construction, ongoing sad ang ato ang mga repairs. Okay. Another question po, sir, is regarding din po sa yung mga atletang mga mag-aaral, bago lang, no? Sa Gensan. Yung sa atin na po, ano po ba yung papel ng DepEd para mapanatili po yung kasiglahan or yung health ng mga estudyante? Meron po ba tayong pin-provide sa kanila na ito lang po yung kakainin, ito po yung... Usa ni siya sa mga agenda nga ato ang gi-emphasize kaganina, kining gitawag og physical and mental health or wellness sa ato ang mga bata, no? Other than the physical, mao nang gitawag na atay gi-introduce nga school-based feeding program for more than 100 days in a year. Yeah, over and above those items, naasad tay gitawag nga mga mental health nga mga or psychological aid nga normally himuon siya in the beginning of the year, unya in special cases where there are calamities or trauma which will be experienced sa ato ang mga bata. Normally these psychological aid are normally being introduced to our children. Pero other than that, the Department of Education is also trying to introduce and strengthen the so-called school health, school sports program. In fact, naay ato ang mga divisions were downloaded with funds para makaprocure lang gyud sila sa ilahang mga sports equipment nga ilang kinahanglanon sa ilahang school sports. Sports is one of the items that were introduced by the Department of Education to ensure nga ato ang mga bata will not only stay healthy physically but also mentally as well. It will expected to improve the physical as well as the social growth in the schools. Yes, sir. Thank you so much. One last question, sir. Regarding po sa marami pa kasing mga ginikanan ba, yung mga parents na nalilito sila kung required ba talaga yung nursery or paano ba para makapasok sa kinder 1 to paano ba yan, bago mag-grade 1 or kinder 2? Kasi may mga iba kasi na pinapasok talaga nila, pilit na pinapasok. Okay. Ang sa basic education, nata na grade, gikan sa kinder, grade 1, grade 2, maura na siya requirement. No, kinder la. Usa ka kinder, wala na himo ang kinder 1 niya, kinder 2. Unlike before na ay nursery 1, nursery 2, dapat yung kinder 1, dapat yung kinder 2. Ang bata magsugod og eskwela at 3 years old. Diri sa ato wala. So kinder lang ang ato ang requirement before they could enter grade 1. No? So ang preparations nila, social preparations, physical preparations happened in the stage ng kindergarten stage. Ang mura of 5 years old ang ato ang entry level sa Department of Education. Thank you so much, sir. Thank you, Sir Junoray Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Now let's go back to questions online, AR Disay. So ito, from Zamsulta pa din po. Beyond the traditional classroom building, ano po yung mga current priorities natin dito sa region for improving learning facilities and connectivity, especially sa mga remote areas or mga last mile schools natin? Sa Zamboanga Peninsula, naatay more than 200 schools nga i-consider nato og last mile schools. No? These are hard to reach schools. Other than hard to reach schools by virtue of their access, they have also difficulty with connectivity, difficulty with energy, so meaning lisod sila. So, usa ni siya sa mga efforts nga gihimo karon nga ang ato ang mga schools
considered last mile schools natagaan og mga building, matagaan og connection, mao nang naataroy daghan nga mga last mile schools nga na ay mga Starlink, no, nasa mga para lang gyud ang connectivity naa. Unya ang energy is also being focused as one of the priority programs sa current nga administration. You mean to say, ARD, mga last mile schools natin sa Zamboanga Peninsula, wala nang problema when it comes to connection and Dili internet? sa ko kay anam-anaman ang proyekto kay dili man siya one time nga pwedeng himuon. So naatay priority schools every year nga mao'y matagaan just like any other program, no? Bari sa atong sports nga kung gihisgutan ka ganina, naasa te mga priority schools. Nya in over and above these items, kung pananglitan the school really feels nga kinahanglan sila mo palitan ng mga equipment, ang atos sang mga maintenance and other operating expenditures are already being devolved at the school level. So our school heads, subject to their priorities, subject to mga priority funding o priority expenses nga himuon in a year, could actually prioritize these items, no, under the current budget. Pero kining MOOE nato, priority mo gyud sa ato ang mga eskwelahan ni nag-una ang ilahang mga kaning mga maintenance sa kuryente, maintenance sa tuga, maintenance sa tubig and other supplies nga kinahanglanon sa kung naani sa mga sobra-sobra pwede sad nilang mapalit og mga items nga mahimong part sa mga priorities nila, no? So that's over and above the programs nga gihimo sa Department of Education on a yearly basis. Okay. ARD, may kakapasok lang na question dito from one of our online viewers, no? This is sort of anong tawag nito? Medyo concerning na question. But anyway, let me just read it. Okay? ARD, for the past Senate hearings po, parang napakalaking delay po yung constructions ng mga classroom. Like 22 out of 1,700 targeted classrooms lang po yung nagawa. Paano po kaya yun mareremedyohan, especially po ngayong lumulobo na po yung counts ng mga estudyante po natin? I cannot speak for the entire country, no. I could only speak for our peninsula. Ang usaman dili ni siya issue nga nahitabo lang this year. It is a perennial concern. Ang Department of Education normally ang budget nato para sa infrastructure naa man gyud na nato gilad sa DPWH. So ang DPWH mao gyud nag-construct ani in coordination with the Department of Education. Ang role sa Department of Education ani is ang pagdetermine sa unsa ang mga specs, mao nay mitingon mo nang before ang implementation himuon sa DPWH naatay gitawag og interagency meeting nga himuon sa mga engineers sa Department of Education ug mga engineers sa Department of Public Works and Highways, no? So ang role sa Department of Education is to provide the budget and to monitor the construction sa mga DPWH ditong area sa ilahang mga respective nga mga places. So mo na usual nga procedure nga ato ang himuon sa pagkakaron. Pero diri sa Zamboanga Peninsula kanang ongoing man gihapon ang ato ang mga constructions. Murag wa mo gyud hunong-hunong atong constructions kay every year naamantay budget nga gihimo pero lahi-lahi ang mga priorities sa ato ang mga eskwelahan. Ang amo lang giawhag nga ang atong mga eskwelahan, ang atong mga division offices will also be vigilant and watchful about ani nga mga programa kay gitagaan man ni siya og budget sa Department of Education, so ato ang role is to monitor and to ensure nga ug unsay makita nato sa ato ang mga constructions ato sang ma-forward diretso ngadto sa mga hingtungdan. Dapat nga mga hingtungdan nga makakorek anang mao nga mga issues should there be any in the department. So sa pagkakaron mao pa na siya, although naay may surface nga mga ideas nga
ibalik ba ang construction ngadto sa Department of Education or dili? Kay in the first place kani adtong panahon ang construction manggod is lodged. There was a time nga ang constructions of schools were actually lodged in the Department of Education. Naatay gitawag nga principal-led building construction. It was a appreciated project by World Bank, in fact, but dili man lagi mandate sa Department of Education ang pag-construct og mga building. Kuwangan sad ang ato ang mga tao kay wa sad tay mga usaray engineers tibuok division, lisod sad siya, so mura og gi-remove na siya para maka-focus ang DepEd sa angay niyang i-focus, which is teaching and instruction or instruction and learning. Follow up dito sa imong gimension, ARD, do you think it would be advantageous if ang DepEd ang mag-handle sa mga construction of classrooms? Well, there were already attempts in the past. Nindot man pud ang iyahang mga feedback. No? Kay example katong principal-led building constructions that really involve the school heads, the community, the PTA, in fact at every level of construction naam ganito himuon pod gani nga mga inspections before ang mga contractors maka-proceed to the next level kay naam gyud critical areas in the construction, no, di ba? So that was what happened in the past, but just like what I said, these are ideas that came out. We do not know whether it will push through or not, but for the time being ang ato ang proseso naa gihapon nakalodge gihapon sa DPWH ang tanan nga mga construction nga mahitabo sa ato ang mga public schools all throughout the country, not just the peninsula. Okay, thank you, ARD. Napay question diri no from Wonder Radyo Dipolog. Unsa kahay lakang sa DepEd aron mapakunhod ang functional illiteracy? Daghan ang ato ang gihimo sa karon no, kay ang kanang functional literacy dili ra man na siya about literacy dili ra siya reading. Functional literacy also includes your ability to make use of social media, your ability to read, and many things that would mo na gitawag siya og functional literacy. Unya ang age range pud ana gikan sa class sa mga school age children ngadto sa age 65. The best that we are doing right now in the Department of Education, number one is actually ensuring that our children will be able to read even before they will move to Key Stage 2. So that's why ang ato ang mga programa daghan nakalodge na as a Key Stage 1, particularly focused on the so-called literacy. And next year, murag mo focus na sad ang additional programs on the numeracy area. Pero over and above those items, naasad tayo mga subjects that emphasizes social media responsibility, financial education, naataan na nga mga concerns. No? So meaning to say, to improve the functional literacy sa ato ang mga tao, school age or outside of school, it is important to really observe kanang mga basic rules. No? Makita na dato bisag asa. For example, our gullibility to believing anything in social media without verifying whether the sources are actually correct or not. It's one of the major items emphasized in functional literacy. So how do we learn those? Kanang nga mga issue nga pag-verify sa mga sources, legitimate ba or dili, is one of the major responsibilities nga atong katunan. Dili lang dapat sa mga estudyante sa eskwelahan, kundi sa tanan. Kay kining ato ang functional literacy does not just involve those wala pa maka-graduate or napa sa eskwelahan, apil sad ang tanang nakagraduate ani sa study. Mauni siya gipang measure diyang dapita. So ako, I would say nga improving functional literacy is actually a
community, a whole nation approach. Naatay tagsa-tagsa nga responsibilidad. Ang eskwelahan will take care also of their responsibility and hopefully it will generate results in the near future. Naasad ta katong nakagawas na sa eskwelahan will also ensure that they will be responsible in the skills that they are measured or they are using, especially in the community. Parehaan ng financial education, parehaan ng social media literacy, these are environmental literacy. Kanalanda ang environmental literacy, kanang gitawag nato nga, I'll give you an example ha, ng environmental literacy lang. Basic rule nga, i-segregate ang malata o dili malata. So, these are literacy component, no? So, pila sa atoa ang naka-focus or nakat-on ana dihang dapita. So, if ang ato ang mga bata ug ato ang mga tao are really adept to following or complying what was articulated in the laws, daghan sa ato ang mga problema will actually be solved. Okay, before we go to the questions sa ating mga live audience ulit, merong follow-up pa si Wanda Radyo Dipolog. Unsa ang lakang sa DepEd aron matabangan ang mga ginikanan nga dili kabalo mo tudlo sa ilang mga anak sa ilang balay? Kini siya lisod-lisod gyud ni siya nga pangutanan no kay sukad magyud ni siya sa una pag yung panahon naglisod na magani og accommodate bagyud ang ato ang mga bata. Pero naatay mga opportunity nga gihatag. Dili lang ang Department of Education. Naasad ang DSWD in fact. Ang DSWD gani naa sila gitawag nga monthly family sessions. I'd like to cite as an example kining gitawag og 4-piece program. Sa 4-piece program, dili ra pwede nga mahatagan ang pamilya sa mga benepisyo or subsidy sa gobyerno. Naani siya yung mga conditions. That's why we call it conditional cash transfer. Una, ensuring ang mga bata papaeskwelahon. Ang ikaduha, ang mga pamilya, ang mga inahan, naa sila gitawag nga regular family sessions. Nga pagahimuon para makat-on sila on a daily basis. Dili ra ang pagtudlo sa mga bata kay tinibuok man ning ilahang gipang tudlo. If we will actually maximize those opportunities, makat-on man ang ato ang mga ginikanan. Naasad ang ato ang regular nga pag-meeting sa ato ang mga ginikanan sa eskwelahan. Naasad ang ato ang quarterly nga ipatawag ang ato ang mga ginikanan sa eskwelahan. All of these are actually opportunities nga pwedeng magamit sa ato ang mga ginikanan para makat-on. Unya, ang amo rag yung gipangayo sa ato ang mga ginikanan nga ang ato ang mga bata suportahan kung pananglitan naa sila sa eskwelahan. Unsaon pagsuporta? Una, ipadala gyud nato sila sa kanunay ngadto sa ato ang eskwelahan. Number 2, og dili man kita ka antigo og unsay naa diha gisud sa mga notebook or mga trabaho sa mga bata, mapasidan-an nato nga ang ato ang mga anak nga kada adlaw, kada gabi atong sultian og unsay ilahang mga role nga himuon nga dapat kung naata sa eskwelahan. I definitely agree with you, no, ARD. So let's now hear a question from our media. Let's call on Jay Ofima of Bell FM. Hello, ARD. Good afternoon. Okay, ARD, mangutahan na lang for the record also. Unsa bay gibuhat sa DepEd Region 9, labot bitaw nadtong dunay duha ka magtutudlo diri sa Zamboanga del Sur nga nadakpan ato nga nakuhaan og illegal drugs. Kung pananglitan natay mga ingon ana nga instances no kay number 1, ang kaso nga gipasaka ani diring dapita lahi man murag naa man gyud siya sa korte. Pero sa pagkakaron kung pananglitan ingon ana ang nahitabo kay wa pa man na moabot nga incident report ngiri sa atoa, ang kini atong ang mga maestra nga nadakpan ana wala pa gyud ni sila. Wala sila magtudlo sa pagkakaron, no? It's either naa pa sila sa detention,
Pero kung pananglitan na ay ipasaka nga mga criminal cases, muubay sad ang administrative ani diring dapita. Okay, ARD, since doon na naman tinadakpan nga mga magtutudlo, no, this year lang nga nakuhaan og illegal drugs, wala ba'y gibuhat nga lakang karon ang DepEd nga surprise drug test ato ang mga magtutudlo aron nga mas makaasiguro ta nga ma-deliver gyud sa ato ang mga magtutudlo ang quality education? Usa siya sa mga programa nga gitan-aw sa departamento. In fact, kanunay siyang giisgutan. Pero manginhanglan gud ni siya og kanang budget, no? Kay ang drug test god naa gyud siya budget. Unya ang diri lang nato diri sa Department of Education diri sa Zamboanga Peninsula naa tay 44,000 ka mga maestra nga kung ato gyud i-subject sila tanan sa drug test dako jud ang gikinahanglan. So maghuwat-huwat ta kung pananglitan naa. Pero sa pagkakaron usa siya sa mga items or agenda nga subject to discussion kung unsaon nga makapangita og naay budget para na dapita, pero usa siya sa mga programa nga gitan-aw. Dugay naman ni siya nga mga issue. Dugay na siya sa mga offices na. In fact, nandi sa AMUA, naigikandak nga mga drug tests ang mga opisina sa gobyerno. Pero wala pa ang kinatibukan sa tanan. So, but Bardi, for example, kining mapamatud-an siya or kining magpagawas sa ang administrative case sa matangtangan o lisensya ang usa ka magtutudlo nga nakuwag drugs? Kung mapamatud-an, normally, ingon ana ang mahimo nga resulta, matangtang siya sa trabaho, perpetual disconnection, forfeiture of government benefits depending sa mga terms nga ibutang dito sa punishment. Pero mao lagi na siya, kung naay criminal case, mosunod naman jud ang mga administrative penalties po. Okay, thank you, RD. Thank you, Sir J. Ofima ng Bell FM. Let's hear questions naman from Sir Rodgy Monera ng Wonder Radyo Pagadian. May hapon ni RD, anhitaning kuan bagyong Tino kay usara ba sa kuan ang Pagadian maagian lang, no? Kumusta ang inyong pagpangandan sa DepEd? Kinsa man gyud mo anunsyo sa mga inkaso nga plus suspension ni ARD? Ang naasa to ang mga guidelines, ang ato yung local government. No, meron na jud na ang ato ang local government. Karon kay tibuok man ning mura og natural hazard ang moabot mao nang ang ato ang mga local governments that nagmonitor pod ani via pag-asa pod kay naaman sad sila regular nga mga issuances. Mausay himuong basihan sa ato ang mga local government to actually declare suspension of classes para sa ato ang mga eskwelahan. Sa pagkakaroon, wala patay na dawat ani diring dapita. Gawas ani RD sagad sa mga mubakwit nga mga residente gamito nato ang mga classroom. Unsa bay pamaagi ni RD, mo coordinate pa ba sa opisina sa DepEd para mahimong evacuation o wala na nirong mga bahina RD tungod sa kakuwang sa evacuation? Kani adtong panahon, bisag karon gihapon, naghapon nagi-coordination. No, importante gyud ang coordination sa ato ang mga eskwelahan, coordination sa local government unit. Although we are really encouraging our local government unit to have an evacuation center per locality, no? Pero kung wala gyud mo nang naay gitawag og coordination ng eskwelahan, pero I am hoping og pananglitan manggaling gamito ng atong mga eskwelahan dili sadya masubraan og dugay nga mo stay didto kay ang masakripisyo ang pagkat-on ang learning man po sa ato ang mga kabataan. So ingon ana diyan dapita. Follow up question ni RD about atong inilaging shortage ato sa classroom, no? Napabatay mga eskwelahan dinhi nga na monitor na to, naa pa yung taon nagklase sa mga covered court, ilawom sa mga kahoy, ARD. Naatay mga na-receive nga mga labi na katong mga eskwelahan nga katong nainabahaan. Pero ang kining mga nabahaan, mauning
usasad sa ako ang gikuan no nga ang response nato ron sa Department of Education kanang at least pas ani diring dapitan no kay naata karoy mga gipang preposition nga mga resources like mga temporary learning shelters katong mga last year nga mga naapektahan sa sunog, na naapektahan sa baha, natagaan to sila og mga temporary learning shelters. Nya kining ato ang mga preposition temporary learning shelters are transferable, meaning movable ni siya. Og di na ni siya gamiton kay naa na kay building nga natukod, it will be moved to other schools nga nanginahanglan sad ani diring dapita. Nya ang Zamboanga Peninsula right now natay 17 ka mga temporary learning shelters nga ni-proposition nato in different areas of the peninsula. Kaya mao'y magamit sad sa ato ang mga eskwelahan. Usa ba sa this factor, Yardi, mong hinay kay pagkataon sa mga bata, hindi ka kulangon sa classroom na to, sa inyong tanaw? Siguro, pero nam sa tagiingon no nga kanang learning can happen at any time. In fact, kining gitawag nato og dynamic learning program will not even require a classroom for us to learn. Pero traditionally, kay ang ato ang orientation is classroom-based learning mangyud. Mauna nga ang ato ang learning sa mga bata dako kaayog attribution ang gitawag og classroom kay dalon man nato ang ato ang mga bata ngadto sa classroom. Pero mao ni ako ang giingon nga og pananglitan ang bata og ang ato ang maestra interesante or interesado nga makaton regardless of mao na nga importante nga makaton ra gyud gihapon pero mao na nga ato ang effort karon naa nakatukod kay bisan pa og naay issue nga naay mga pagkat-on nga pwedeng mahitabo outside of the classroom pero priority gyapon sa Department of Education to really provide the needed gap kay sa pagkakaroon dako gyud ang gap nationwide mga around 165,000 which will be hopefully addressed in the coming years through private partnership. Masam ni siya sa mga method nga gigamit ron sa Department of Education to address this concern. Last to question ni Yardi, kumusta ang atong strengthen K-12 program? Kumusta inyong pag-assist ani? Naman to'y Sa pagkakaroon, wala pa siya assessment, pero naanata sa implementation phase. Ang assessment nga akong gihisgutan in the previous engagement with our media friends, nahuman naman to, mao man to ang mao to hinungdan nganong naatay gitawag og strengthened senior high school program. Sa pagkakaroon, ang kining senior high school program na to gi-implement na ni siya. So ang ato ang monitoring naa naka-focus sa implementation phase. last question ni Yardi, mabalik na ba ang karaang calendar year, school year sa atong mga bata sunod tuig? Hopefully, no. Hopefully, pero nag-anam-anam naman gyud og na-notice ninyo, no. Nag-anam na ta og kaduol. So base na gyud og kana sa sunod tuig, masud na gyud siya sa ato ang marag Hunyo naman ta nagsugod last year. So sa pagkakaroon, Hunyo na punta. Thank you, Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo Pagadian. Follow up lang dito sa school year ARD. Do you think disadvantageous jud no nga i-follow nato kaning bago karon nga calendar year nato, or mas maayo tong previous nato nga calendar year for the school year? Kung imuhang tan-awon, naay mga advantage na sa disadvantage. For example, og ang atong mga bata will have a prolonged stay in their classrooms sa summer. Ang atong mga classrooms dili siya design nga init siya kaayo. Unya ang atong mga bata ay prolonged stay inside of the classrooms will lead to a lot of illness. Kanang summer-related illnesses. Although kung ibutang sad nimo og June ya ting ulan, from time to time nasa siya mga disruptions due to natural hazards. So either or naa siya advantage, nasa siya disadvantage, pero ang ato ang departamento choose nga agto ta didto kay mas dili man siya mas prevalent, di siya kada adlaw ang concern.
Thank you for clarifying, ARD. Now let's go back to the questions online no, before we entertain more questions from our media partners. Ito from Sibugay naman. How is DepEd incorporating technology and digital tools into classrooms, especially in public schools? Sa pagkakaroon, usa ni siya sa mga efforts nga gihimo karon sa Department of Education kining gitawag og digitalization. No? So sa classroom level, although dili pa gyud siya kompleto nga tanan, ang ato ang departamento sa edukasyon is actually contemplating on developing a learning system para sa tanan natong mga estudyante. Pero sa pagkakaroon, naa na tay mga hinahinay nga provision nga gi-provide sa atong mga bata as far as gadget is concerned. Kay ang namo ni mga concerns ning digitalization, number one, the issue on gadget or infrastructure. Second, connectivity. Nya ikatulo kaning gitawag nato learning management system. Sa pagkakaroon nagkatag pa ni ato ang learning management system. So kung pananglitan mahimuan jud siya og common learning management system ang tanan, it will be a welcome addition to the Department of Education. Kay at least naagyo klaro ang monitoring sa mga results, automatic makita nato dayon ang journey sa mga bata individually matrack nato kay naaman siya sa LMS or Learning Management System. Pero sa pagkakaroon ang ato ang effort nakafocus pagyud sa provision of gadgets sa tuang mga bata. Naa na tayo mga pipila ka mga eskwelahan nga natagaan, no? So every year ni siya nga project nga gihimo sa Department of Education. Unya karon na sang tuiga, the DepEd will also be conducting early procurement activities for items related to ICT. Okay, thank you, ARD. Let's go back to questions from our media partners here in our venue. Let's have questions from Nung Lading Radyo Pagadian with Sir Delmer Sebandal. Good afternoon, sir. Opinion ni mo, sir, kabahin sa K-12 program. In fairness, atong mga estudyante o sa parents nga gusto na sila nga kuhaon, sir. Buwagon, sir. Sa imong tanaw, sir. Ang kining ato ang basic education is governed by a law. Unless the law is repealed, kining ato ang current nga practice sa basic education will continue. So sa pagkakaron, mupadayon gihapon ang ato ang K-12 program kay naa pa man tay balaod ana dihang dapita. So siguro in the future we do not know, there might be modification pero ang modifications nga nahitabo karon naa siya sa pag-strengthen sa senior high school program particularly related dito sa gitawag og technical vocational skills kay ang kadaghanan sa tuong mga bata naa man gud dihan dapita, no? Ang kini sang mga tech-voc skills dili ra sad ni siya item nga ihatag ra nato sa tech-voc students. In fact, ang Tech Pro academic pwede na nga naa jud kay tech-voc skills all throughout nga makatunan before ka mo graduate. Thank you, sir. How about, sir, sa tuwag mga eskwelahan, sir, doon naman ko yung mga kini nga activity. So, kini ang concern usab sa dunay pipila nga siguro wa kasabot. Kini nga, anong kinahanglan, sir, magpasign og waiver? Okay. Kana usual na siya nato nga procedure kay without a waiver, particularly kung ang ato ang activity sa eskwelahan will happen outside of the school, ato gyud na siyang ato gyud nang kanang sekuran o kanang waiver. Daghan og issue related to waiver, no? Pero kanang dili sad pagaingnon nga og mo waive ang ato ang mga ginikanan or mo pirma tong ginikanan nga di na lang sad mangilabot ang ato ang mga internal stakeholders, ang ato ang mga school heads or ato ang mga teachers. In fact, kada na ay mahitabo usa nga i-investigate ang ato ang gitawag og mga teachers or ato mga school heads aron pagtan-aw kung pananglitan naa bay mga negligence nga himuon. Kay og mapamatud-an nga naay negligence on the process despite the issuance of the waiver, dili na mo stand ang waiver nga dili na mangilabot ang eskwelahan. Manghilabot gihapon ang eskwelahan. So that's why despite the presence of waivers,
ang atong mga magtutudlo o ang atong mga school heads will still ensure nga ang tanan nga mga safety protocols are being followed. Thank you, sir. Last question. About, sir, sa kuan. Siguro, memorandum ni sa Department of Education, kining no collection policy. Unya, sa eskwelahan mo, sir, di manggod malikayan nga doon nagyoy minimal, no? Nga mga collection nga pagabuhaton. So, magsumpaki. Usahay, kining mimo sa DepEd. Unya, ningadto nimo sa eskwelahan, kining nga mga maestra, dili makapangulikta. Imbes, kinahanglan ng yun mangulikta, ginagmay nga mga amuton, so dili makapangulikta niya. Pag panahon nga mga graduate ng uban, so lisod na kay nila lisod na kay nila habulon. So sa imong tan-aw na, sir. Naatay mga authorized contribution pero ang kinigod naatay balaod nga that this allows any form of collection either in kind or money in the school. No? Kung mao gyud na ato ang faluhon, di gyud ta pwede. Nya kana sang moingon ka nga naa kay utang, voluntary po na siya kung usahay. Mao nang dili ka pwedeng maningil bisan pag graduate ng bata or ni-move na ang bata unless kana nga utang is personal in nature. No? Pero og kanang related ngadto sa eskwelahan or dili, ang ato ang education is free man. So no collection is actually allowed. And the Department of Education stands on its ground nga we do not allow collection. Thank you, sir. Thank you, Sir Delmer, sa bandal ng Longlading Radyo Pagadian. Now let's hear questions naman from Radyo Kidlat with Sir Rex Rabutin. Sir, good afternoon. Rex Rabotin ng Radyo Kidlat Pagadian. So, quality education, kumusta ang pagmonitor na to? Pamaagi, sir, inibitang pipila ka mga estudyante nga mo gamit og ChatGPT. Okay. Di naman ta kalikay ron no nga nanay ChatGPT. Nya dili ra ChatGPT, na bagay Meta, naapay DeepSeek. Puting daghanan no, puro ni siya mga AI. Di man ta kalikay ana dihan dapita kawa man sa karoy balaod currently regulating ang bata pwede or dili pwede nga mo gamit ani nga mga AI nga mga components. Pero pahimangno sad nato sa tanan no kay kanang atong mga magtutudlo, ang ato ang mga estudyante, ang ato ang mga ginikanan nga this is an opportunity. But with that opportunity naa say gitawag og responsibilities. Nya kanang paggamit sa AI naay responsibilidad nga ato ang i-observe dihang dapita. Kay at all times mao na lang sa ato ang gamiton. Pwede man mo gamit ana dihan dapita, but the provision of context actually is to be provided by the person who are using or persons using that particular nga mga artificial intelligence. So sa pagkakaroon, ang Department of Education is actually contemplating on how they are and they will be using AI para mahimo siyang part sa ato ang curriculum. Pero I'd like to emphasize the responsibility side of using such. No prohibition as far as education is concerned, but we would like to emphasize the responsibility on using those applications. Okay, ikaduha na ang question, sir. Pipila na lang ka adlaw, Pasko na. So, unya, sa matag eskwelahan, doon na may mga exchange gift, unya, doon na ba memorandum o order ang Department of Education? Kaya basin niya og magpabunggahan niya, pamutay na mahinoon? Sa pagkakaroon, wala man normal, basta muabot ganin na mga okasyon, we always man stand by our policy on no extravagance. And it's always voluntary. No? O pananglitan sa ingon na itong mga bata. So, panahon naman sa Pasko, di man ta kapugong nga mag-celebrate ang tanan sa Pasko, kay part man siya sa ato ang kultura, hinaut unta nga ang mga maestra nato will decide in favor of the students. And when it comes to money, we cannot really impose everyone. We cannot impose the policy kay tungod mao or because majority wins siya. Di ta pwede mo ingon ana kung pananglitan na ata sa grupo when it comes to money. No? So, mao nang voluntary gyud na siya.
Okay, last question sir. Ako ato nasayran nga ang pagpangandam po sa sifra paghapit na. Sa update ining niya. Ongoing ang ato ang pagpangandam, no? Ang ato ang mga magtutudlo karon nga in charge para sa mga coaches are being trained na on the new rules nga gipang introduce para sa palarong pambansa. So sa pagkakaroon ongoing. Okay, thank you sir. Okay. Thank you, Sir Rex Rabutin of Radyo Kidlat. Now let's hear the next question from Sir Jason Revelo ng Wonder Radyo Pagadian. Good afternoon na ERD o sa ato ang mga kubanan. Una na kong pangutana tungod sa pipila ka mga hulga karon grabe ang weather disturbance na to karon unya doon na po'y bagyo nga ato ang umabutay dinhi sa ato ang gani murag nakasulod na jud. Posible ka nga mag-modular ang ato mga estudyante kabahin ining mga weather disturbance nga nasinati? Naaman na sa to ang mga DepEd nga mga memorandum, no? Diyan dapita nga at any time kung pananglitan na ay disturbance, automatically ang ato ang mga eskwelahan mo shift towards the conduct of modular instructions or online whatever is available. No, yan na say mga issue related unsaon man na og gikuso-kuso na ka magsige pa kag module or dili. So normally we don't do it during the time. Pero kung pananglitan makahigayon na nganong dili man nato siya buhaton, no? Pananglitan anang nahuman na okay na nya wa baghapon makabalik ang mga bata sa klase, then we could actually go on with modular instruction. Pero naay a little shift ana dihan dapita. Kaya ang kasagaran sa to ang mga modules are actually very competency driven. Kung unsay itudlo sa eskwelahan, mausay gi-reflect nimo ngadto sa module. So that's why the Department of Education will shift to the so-called learning packet. Meaning, og unsay mga learning outcomes nga himuon sa mga bata or expected nga ma-develop sa mga bata, agtora mo focus ang ilahang activities. Example, when it comes to development of writing, they be asked to develop a composition, etc., etc. These are learning outcomes nga kinahanglanon sa mga bata. Unlike sa ato ang mga karaan nga mga modules nga nagsubay gyud sila og unsa gyud ang naa sa leksyon, mura lagi transfer ang katong classroom ngadto sa modules ngadto himuon sa balay. Ingon ana ang sistema sa ato ang existing karon. So that's why the shift to the use of the learning packet is actually important, no? Sa pagkakaroon wala pa nato ma-procure ang mga learning packets, but anytime soon it will be distributed all throughout Zamboanga Peninsula. Kung ugaling mahitabo ang kining paggamit og module, unsa kaandam ang atong Department of Education labi na dinhi sa Zamboanga Peninsula? Sa pagkakaroon naa may existing naka-standby nga mga modules, no? Kay dili man na siya immediately maguba or masira ang ato ang mga modules. So at any time, naara gihapoy magamit ang ato ang mga bata sa ato mga eskwelahan. Epektibo ba ning module, sir? Kay murag magkaingon ta ginikanan may bright na hinuon ani? Wala patay according to research, no? According to research, it is identified as one if properly used. Ang modular instruction is actually one of the identified instructional strategy to develop learning if properly used, no? So ang atong question during the PITA, if our modules are properly used by our parents, so mao lagi nang manginhanglan sad og instruction, education ang ato ang mga parents, ang ato ang mga bata. For example, instead of guiding our students, ang ato ang parents, imong gisulti, maoy mo bright ang mga parents kay ang mga parents na naglumba og answer. So, og ako'y parents, why should I do it? Ang akong bata mo'y ako ang gayran nga mulingkod unya mo basa sa module. Aron siya ang makaton, dili ang parents ang makaton. Correct. Pero og ang parents mo apil sa og answer, nya di lang sa siya ihatag sa iyang bata, mas maayo. In fact, mas aware pod ang ginikanan kung unsa say nahitabo sa classroom sa iyang anak. Dugang po na akong pangutana, sir, kay murag
sukad pa yun ni sa una atong mabati madungog yun sa pipila nato ka mga ginikanan kaning pagmulo sa alamuton labi na giingon ka ganina ni Rex Rabutin apit na pud ang ato ang kining December daghan na pud kayong amuton bisan ganig mga buak nga tiles paamuton pa ang ato ang mga estudyante ang pangutana diha unya naa man tay kini nga maintenance and other operating expenses kini nga MOA di ko masayop ang pangutana diha obligado pa ang ato mga ginikanan. Dili gyud na obligado. In fact, naagud tay balaod nga nagdili sa mga amutan. Dili pwede, no? So ang ato ang gamiton, ang ato ang MOE. Nya mao sa rason nga ang ato ang maintenance and other operating expenditures gi-devolve siya ngadto sa mga eskwelahan. Kaya ron mao ilahang magamit. Although naay mga issues nga kuwang ang ato ang MOOE, pero it is given on a monthly basis. So, mao na nga bisag asa man tingali nga departamento dili ra sa eskwelahan pirmi mo kuwang. So that's why we set priorities. Unsay sunod nato nga i-prioritize para patagaan nato og attention ang mga pinaka-importante nga mga atimanunon dinha sa eskwelahan. Pero kung nasa tay mga external stakeholders nga willing nga motabang bisag way mga anak dito sa eskwelahan, it's also a welcome addition. Kaya nga atong eskwelahan does not operate alone. It exists in the community, and making sure that learning happens without disruption may also be part of the responsibility of the entire community. So, ingon ani nga senaryo sir, adunay usa ka ginikanan nga nagliso jud ba sa iyang panginabuhi unya kay ingon pod sa iyang anak nga dili daw siya papasaron sa iyang maestra kung dili maka-comply sa project o kining amutan nga gipangayo. Unsa may komento? Og pananglitan na ay mga ingon ana nga kaso, I suggest nga ang ginikanan mo adto sa eskwelahan kay ang dili pwede i-hostage ang grado sa bata kay aron lang mo amot ang mga bata. No? So, in fact, kanang dili gyud siya requirement ang moamot dihang dapita. So pwedeng mareklamo, pwede ta mo lodge o complaint sa Department of Education para matagaan siya og saktong pagtagad sa mga otoridad sa mga division offices. Posible asa siya moduol sir? Og pananglitan una ngadto sa school head, kung dili masulbad nga to sa school head, pwede siya musaka sa district, pwede siya musaka sa division. Yun na ang ato ang procedure. Sige sir, salamat kay sir. Okay. Mayang hapon. Thank you so much, Sir Jason Revelo ng Wanda Radyo Pagadian. Before we proceed with other questions from our media partners here, meron mga nagpapa-shoutout from our online viewers. Meron tayong kasama from Sir Ruel Saldua watching from New Zealand. Hello po sir, layo-layo ng inabot ng Kapihan sa Rehiyon 9. Meron din tayong tanong dito, ARD, from our online viewer. Thank you so much, our beloved and brilliant ARD. How we wish there will be more regular madrasa education program or MEP items in our region po. Meron bang mga ganon, ARD? Na siya. Ang kinig yung mga item good, dili ni siya lang specific to one program, no? Pwede siya magamit for other items, no, subject to the priority of the division offices. Pero bisan og wala pa siya mga items, we are hiring mga temporary nga mga madaris, teachers who are teaching madrasa education. No, so daghan na diri sa Zamboanga Peninsula. Kay daghan man sa diri sa tuwa mga learners who are our Muslims brothers and sisters who are also introduced the madrasa education on the Alive education program. So hopefully in the future napay more madaris or madrasa items nga ihatag kay naa man sa gyud mga graduates no sa ato. Pero mao na og wala pa samtang wala pa they can be hired also using mura siya COS. No. How about mga IPs natin, ARD? The same lang gihapon. Atong ang mga teachers regardless of the programs open na siya.
So subject to the priority of the division. Kung pananglitan ako superintendent, amo hire ko og pang IP or teacher nga IP gyud. Kay ang ato agong hayron ana ang kini mga majors in different areas. Kung elementary ka o generalist, pero kung high school ka, naa kay mga specialization. So ang assignment subject to the priority and discretion of the division. Okay, thank you. Now let's go back to the questions from our media partners. Our next question will come from Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Sir, may hapon, sir. Maayong Murag hapon. luya man kay Tyron, sir. Gikan Oo. pas biyahe. Okay. Fine. Whatever. But anyway, sir, ang mga question niya, actually, nauna naman sila, especially on the MOE. During my elementary life na ako, sir, hantod nag-high school ko, wala pa dyan na ng MOE. But karon, doon ay MOE, but ang amutanan, nagkadagko. Sa wala pa, nagkagamay. Unsay reason, sir? Reason? Nganong doon na nauntay MOE sa kaday eskwelahan, nagkadagko ang amutanan. Sa diyang panahon namo kaniadto nga walay MOE, minus kayong amutanan. Unsay reason? Sa panginhanglan no kay number one dili pa man gyud ta ka decide right now kung pananglitan midako ba or mikamay kay wa man tay pagtuon nga gihimo ingon ana, pero as per assumption usa sa gyud sa hinungdan nganong daghan ang mga panginhanglan sa eskwelahan. Usa tingali sa mga maingon nato nga mga rason ngano kay ang MOE gihatag sa ilahan naman na siya calculation. Gamay ang eskwelahan, gamay-gamay pod ang ilang MOE. Dako-dako ang eskwelahan, dako-dako pod ang ilang MOE. Pero ang priority nato anang mga gamit sa gitawag og maintenance and other operating expenditures kanang ilahang mga tsuga, tubig, mga telepono, pamleti, regular supplies, mao na siya ang mga priorities nga giset sa mga eskwelahan para mo continue gyud ang ilahang operations. Sumala sa ko ang gisulti kaganina kung pananglitan manggaling na mga nahitabo didto sa eskwelahan ngayon na although dili siya allowed kay naam tay balaod ana dihang dapita, kung pananglitan na ay mi-exist, lain-lain siguro depende sa panginhanglan sa eskwelahan. So pero usa sa ato ang mga ma-point out ana nga rason ang kanang yung panginhanglan nila, no? Kay og dako nga eskwelahan, dako-dako sa ilang panginhanglan, gamay nga eskwelahan, gamay-gamay pod ang ilahang panginhanglan. Depende. Pero kung ang tanan magkasinabot nga simple lang o pwede nga i-remove nato ni nga panginhanglan, pwede po kaayo, no? Ingon na. Okay. Actually, kinanglan man po mutabang ta sa school but not obliged or voluntary in nature. Pero doon ay mga eskwelahan nga usahay ang mga teachers na mo-hold it into sa ilang mga clearances, especially ang mga card, nga dili nila pirmahan nga naaman nunta sa inyong mandato nga voluntary in nature ang pag-contribute, dili nila i-hold. Unsay mga possible nga mga lakang nga angay nila anang nag-hold og mga clearances? First is, number one, dili gyud na nato, di na allowed suma sa kung gisulti kaganina, dili pwede i-hostage ang mga card sa bata, di pwede i-hostage ang grados mga bata, kay in the first place, ang amutan, dili gyud na siya mandated or dili gyud siya requirement para sa tuang mga bata. In fact, it is not allowed, no? Pero kung naamanggaling may exist nga mga ingon ana nga sitwasyon, pwede man maka-complain pod ang atoang mga ginikanan. Una nga level sa complaint, pwede natong ihatag ngadto sa school head, no? Kung dili masulbad sa school head, agto ipadala i-forward na ngadto sa district or ngadto sa division. So ingon ana diha nga mga proseso ang ato ang mga sundon pananglitan mahitabo na siya sa ato ang mga eskwelahan. Nya kung pananglitan mapamatud-an, pwede na ay gitawag probable cause, pwede ta mo lodge og official nga complaint, no? Og pananglitan complaint gikan sa Department of Education,
mao nang gitawag natong motu proprio case. Pwede sad ang hingtungdan mauwi mo padayon sa kaso ngadto nga mahimong administrative case against the personnel collecting or allegedly violating such provision. Okay, sir. Line question, sir, is part sa among pagtulunan sa among reliyon as a Muslim. Doon ay umabot tayo karon nga Christmas, at the same time kinini ang fiesta celebration, in which doon ay mga sensitibo nga mga parents, especially anak sa ustads, nga dili jud pwede mo amot pero ilang ipursigir it into. And then other than that is hapit na sad ang among Ramadan by next year. Dugay-dugay man ni mabalik ni imuhang kapihan. Daw posible ba mo obligatory ang usa ka Muslim it into pagpag-amot anang ginabawal nga dili man jud na pwede o pag-apil anang mga activities sa fiesta, especially on Christmas? Ang tubag regular ana o sa regular dili pwede. Kaya when it comes to religion, nagyo na sa tong konstitusyon, respect our choice of religion and anything related to it, dili nato sa ipamugos. Gikan sa pag-amot lang daan, dili na pwede. Samot na nga mag-involve siya og mga religious activity. But in exchange sa ilahang activity, sir, wa may grade, mao man gunay kahadlukan sa mga estudyante. Ang atong mga estudyante, pwede mangayo sila og mga specific activities nga pwede nilang ma-perform in lieu of another lain nga activity, nga academics related sa imong klase, related sa imong nga subject. Dili related ngadto sa relihiyon or dili related ngadto sa unsay giamutan. Dili man na pwede sa ato ang departamento. Okay, sir. Another concern, sir, is mangutana lang ko sa DepEd, kumusta ang programa ninyo sa ALS, kiningingon nila nga alternative learning system? Unsa may nabag-o karon or maayo nga programa para maaghat tong mga out of school youth, especially katong mga di na manulod sa eskwelahan? Ang the same sa alternative learning system nato gitawag og basic literacy para ni sa mga estudyante nga wa jud kahuman og eskwela, elementary og secondary, unya naa sad tay gitawag og functional literacy or livelihood education program. Mopili ta ana dihan dapita. So kung pananglitan wa pa gyud tay diploma nga nahimo, pwede ta mo enroll elementary og high school. Pareho ra gyapon ang sistema nato sa alternative learning system, dili necessary mo agto sa eskwelahan. Time nato mooy ato ang agdon para makatunta. Although sa ato ang assessment karon sa alternative learning system, nausab siya kumpara sa assessment nga nahitabo kani atong panahon. Kay karon ang sa alternative learning system, pareho ang klase o paliho ang subject nga imuhang take-on. Igabot na didto sa examination. Science, math, ang sa unang panahon sa assessment kay application, basic application lang siya. Like for example, when we talk about mathematics, igabot dito sa test mga practical applications nga mahitabo sa matag usa nato ka mga panimalay or kinabuhi. Pero sa pagkakaron, ang klase sa alternative learning system pareho ra sa klase sa naa sa regular. So, kinahanglan nga magtuon ka. Kinahanglan nga mubasa ka. Kung dili ka maantigo or dili ka kaayo tigbasa, lisod siya ang pagpasar. Kay naaman tay yearly nga assessment nga pagahimuon like kanang mga A&E examination. Sa pagkakaron diri sa Zamboanga Peninsula, sa latest nato nga assessment result, the peninsula na ay mga 74% passing percentage ato ang alternative learning system. Sir, regarding sa alternative learning system is, pwede ba doon naman tayo mga kaigsunan nga mga Muslim, mga elders it into, kay doon naman tayo na-mention regarding sa madrasa program, nga magka-provide sad ang DepEd sa mga Arabic teachers para atong mga elders nga mga Muslim
may appeal sad sa IALS. Ato nang ihisgot ha sa kuan kay ang usara atong supervisor anang Alive, ALS, no? Sa pagkakaroon maumantoy ato ang focus ang basic literacy og ang kanang functional literacy or katong livelihood education, no? Pero ato ang i-introduce nga ang ato ang livelihood education or atong basic education pwede ba nga ato ang sudlan o katong Arabic language, no? Madaris nga pagtulunan, no? Ato. Katapusan last na lang, sir. Mm-mm. May tungod ba ning amutanan, balik ta sa amutanan kay mao manig kasagaran mulo. Radyo rabay bakbakon pirme o mulo. Dunay uban eskwelahan nga kanilaging suki-suki sa ilahang mga transaction itinto nga mao nay amutanan, mao nay bayranan. Pero wa sila kabalo nga doon na daytoy mga parents members nga mao sadto ilang trabaho nga mas barato nila. Gipursigir ba na sa eskwelahan nga kana jud ang ilahang gustong mapatuman? What do you mean by suki-suki? Kana bang doon ay mga transaction ni favor, mga ibutanta, mga graduation, doon mga amotuanan nga ingon ni Ani. Di lang ko kayo specific, but sa mga activity mostly, mao na ilang ginahimo. Kanang palitunon, mga palitunon nila. Karon no, nataroy gitawag nga 12009, mao ni siya ang mupuli sa to ang gitawag og mupuli sa gitawag nato og 9184. Katong 9184 sa una mo atong procurement law sa pagkakaroon ata sa transition period sa 12009. Usa sa mga items or usa sa mga procurement procedures or mga mode nga i-adapt karon sa to ang mga eskwelahan mao ning gitawag og direct acquisition. Under sa 9184, dili ta pwede ang direct acquisition. Naatay pwede na small value, procurement, ibutang gyud nimo na jud kay mga gitawag og mga quotation o kinsay makadaog, mao to ang focus. Sa pagkakaron, naaman ta gitawag og direct acquisition up to 200,000. So ang pananglitan ng ato ang mga eskwelahan naay mga angay nga i-purchase nga labi na og dinalian, pwede automatic sila nga makapalit diretso kung asa na nga mga sources. Labi na kung ang inyong lugar has very limited suppliers or very limited sources of items, goods or services nga himuon kay usahay dili man sa usa na siya karon sa mga ilahang mga options, no? Usa siya sa mga options. Pero ang kini pod pagahimuon pod kung pananglitan na sa mga market scoping nga mga mahitabo. Kaya kaning market scoping is a mandated procedure sa 12009. Meaning mangita gyapon ta og something or area nga most advantageous pod sa ato ang gobyerno. Okay, sir. Thank you. God bless. Thank you, Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Now, let's hear questions from Eric Fuentes ng Wonder Radyo Pagadian. Good afternoon po, ARD. Good afternoon sa lahat. ARD, tanong ko lang po, alam naman po natin na ang Hulusulo po is part na ng Region 9. Ang tanong ko, ARD, paano nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan, mga komunidad at iba pang mga stakeholders sa Hulusulo upang matiyak na ang kanilang mga boses ay naririnig at isaalang-alang sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at patakaran sa edukasyon? Starting 2026, Sulu will be part of Region 9. No? So previously, ang Sulu, Division of Sulu was part of BARM. Pero nabalik naman siya. So, ug unsay gi-enjoy by other division offices, mausad gihapon ang i-enjoy nga mga opportunities by the Division of Sulu. Sa pagkakaroon, we are still on the process of validating. Wala pa man gyud siya ma-transfer ang funding support sa Region 9. No, we do not know yet if it will become part of the 2026, but certainly Sulu will soon be part of Region 9. So ang ato ang mga validation maura. So ang ato ang mga schools diri sa Department of Education sa Sulu
or diri sa department sa Zamboanga Peninsula, kung ang atong schools are receiving their MOOE, they will also receive their MOOE. No? Kung naay project diri, o naay allocation, o basta naasay allocation ang dito sa unsay benefits ato ang mga teachers diri will also be the same benefits that will be afforded to our teachers in Sulu. So, pareho ra tanan, dili pwede mo diferensya. Dadagdag ng katanungan po, no? Ano po kaya ang magiging challenge sa DepEd ARD when it comes to language barrier ARD? Actually, Sulu was once part of Western Mindanao. We have a history together. So I think it is not really that difficult to engage with the Sulu division. In fact, we have already conducted preliminary meetings. In fact, Sulu management is regularly attending meetings with the Department of Education for purposes of validation, for purposes of planning, for purposes of many activities, no, that would involve the welfare of Sulu division. So more or less, we don't have that challenge as far as culture. We don't have that much challenge as far as language is concerned because they are using the same language as we do. When it comes po to, sa new item po, especially po sa mga teachers. They will be provided also with, but our items will have to be decided by the central office subject to the needs of the division. No? So once ma-decided na dito sa central office and it will be indicated also in GAA in the GAA for 2026, they would also be afforded with the corresponding number of items sa mga teachers nila. Thank you po, ARD. Thank you, Sir Eric Fuentes ng Wonder Radyo, Pagadian. ARD, meron pong mga gustong mag-follow up question from our previous media. So dalawa po ito. Unahin muna natin si Sir Jun Ray Tibor ng Brigada News FM. Good afternoon once again, ARD. I think this question is very important, no? Especially sa mga parents. May mga reported kasi ARD na hindi direkta yung school humingi ng pera, monetary. But idadaan po siya sa PTA. May mga ganyan kasi na cases. At meron din na una yon at ito pangalawa, yung sa brigada eskwela. Pag hindi ka tawag nito, hindi ka tutulong sa paglilinis o ganyan, magpintal ba, magbigay ka ng donation. Tapos, mayroon pa talagang amount, no? Na ano namin yan, na-experience namin yan kasi nag-undercover kami noon eh. Pero hindi lang natin banggitin yung school. Nagbigay, may amount, desired amount na 200 pesos. Coming from the mouth of the teachers, hindi lang natin banggitin. So yun ang ano namin. So you have two questions. First is the legitimacy if the PTA will collect. Yes, yeah, instead hindi direkta yung school. Idadaan muna sa PTA. Okay. Because our schools are not allowed to collect anything. But the PTA organization is a private organization. May private siya organization siya, no? Pero still voluntary. Okay? Sa private organization, it is never mandatory on the part of the members to actually provide or give contributions. Pwede raman ta makabalibad, pwede sa dili, no? Ingon na diadapita. And just like what I said previously, we can never make it as a condition for our learners to subscribe to whatever decisions they have to in case lang may decision na ginagawa yung PTA about it. Kasi it's an outside organization, no? Pero kung we will follow the law itself, di gyud siya pwede. No, di gyud siya pwede dihan dapita. Pero kanang katong imong giingon nga brigada eskwela, the same. Dili gihapon na siya allowable, no? Nga og dili ka mo limpyo, muamot lang ka kung dili gihapon kay mura man siya hostage gihapon nga style, no? So I still would like to
tell, no, and to appeal to our teachers and to our schools not to do it. Okay? It's not really allowed under the rules of the department. What we are trying to encourage are partnership with the entire community. Kanang ato ang mga ginikanan nga naa sa sulod, part man na siya sa ato ang mga stakeholder sila. Kung during sa brigada eskwela, willing sila, okay ra. Pero there should never be a condition. They never set a price. They help voluntarily. Ya, dili lang na siya limited to our parents. It's for the entire community. Our business community, our local government units who might be willing to support our schools because there might be projects nga they were undertaking may need the support of the entire community. Okay raman na siya. Pero imo ang i-hostage ang parents nga dili maka-enroll kung dili siya moamot og 200, dili sa day siya pwede. Thank you so much, RD. Sige, thank you. Hello? Okay, thank you so much, Sir Junray Tibor. Now let's hear the follow-up questions from Sir Dodds Marzon. Good afternoon once again, sir. Follow-up question, during sa Blue Ribbon Committee hearing sa Senado og ingon ni Secretary Vince Dizon sa Tibok Pilipinas, 22 ka classroom ang nahuman under the administrasyon ni President Marcos. Sa 22 ka classroom, sir, pila ka buka na ang sa Zamboanga Peninsula o sa Zamboanga del Sur ang naa? Wa pa ko rabay data anang ug naa ba apil ana dihang dapitan, no. Pero what I am certain about, naatay daghang construction nga ongoing sa ato ang department dere which is undertaken by the Department of Public Works. So, karon no, apil gid sir ang ongoing construction, wala ra nakuan sa flood control issue. Ang DepEd murag wala man siya ana dihang dapitan, naara gyud mi sa classrooms, mga DepEd nga mga buildings, facilities, naami diha naka-focus. Pero sa karon sir, sa administrasyon ni Marcos, nagi-construct ng mga classroom. Every year man gyud na siyang naagyud tay allocation for either repairs, construction of new school buildings, depende sad sa budget nga i-allocate diri niya. Naanay priority kay namta gitawag og kanang mga building mga inventory, natay data na diyan dapita, and out of the data mo decide ng central office how much allocation is to be given to this particular school. Kay usap po na sa concern ni Secretary Angara nga mao po na ang issue. Sabi niya sa previous interview, matamaan akong matamaan. Pero murag wala jud kayo na boost ang pag-construct sa classroom, especially sa DepEd. Ito lang. Thank you. Sige. Thank you. Thank you, Sir Dodds Marzon. May ihahabol din daw si Sir Manny Maulana. Sir Manny? Sir, nalang ko'y pangutana, sir, gamay lang. Posible daw ang DepEd duha na ka division, second district o first district possible. Ang division office, doon naman to'y napasa sa Congress nga doon ay DepEd second district o division sa... O say possibly may tabuan na, sir? Sa Sambusur. Okay. Kung pananglitan na ay bill nga mura og himuan og separate nga division, ang kanimanggong division normally has a normal nato nga procedure, mahimo na siya upon the creation of a local government unit, either the creation of a city or a creation of a province. Amo na siya may tabo. So part of the creation of the local government unit, naagyo na mandato sa ato ang mga balaod nga naa sa mga government agencies. Mo nang mo appeal diha ang usa sa mga government agencies ang Department of Education Division. Naa na siya allocation gikan sa superintendent down sa mga personnel, no, na dihan dapita. So kung pananglitan na ay bill nga gihimuan na dihan dapita, maghuwat-huwat ra sad ta kay until such time nga ang bill mahimo gyud siyang balaod, ang balaod man mo'y ato ang i-implementar. Ang bill is still on the process pa. Actually, nanay bill, igo lang pag-implement daw
maura to kung pangatana og ang katong I-deliberate to Yeah. to nila. So og mahimo siyang balaod mo implementar sa tanya nana sa allocation para ana diha coming from DBM. Thank you, sir. Thank you, Sir Manny Maulana. I think that was the last question. ARD, no? Thank you so much sa ating mga media partners na naghatid ng kanilang mga katanungan para sa ating guest ngayong umaga. Thank you din sa ating mga online viewers na nakatutok ngayon sa ating live stream. Before we let go of our guest for today's episode, sir, for your closing statement. Dagadaghan yun ta og mga na discuss karon, no, and I am hoping ang kining ato ang mga na-discuss will actually reach, no, our audience, intended audience, ato ang mga ginikanan, ato ang mga magtutudlo, ato ang mga school heads, ato ang mga division offices. And I am hoping that we will continually work together para sa kauswagan sa ato ang mga eskwelahan dinhi sa Zamboanga Peninsula. Thank you. Maraming salamat, Dr. Gregorio Cyrus R. Elihorde, the Assistant Regional Director of DepEd 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindis Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode natin ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Edaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9, ito po si Emmanuel Taghoy hanggang sa susunod na episodes ng Kapihan sa Region 9. Daghang salamat.